Noong Hulyo 2025 sa tahimik na bayan ng Sabah, Malaysia, isang trahedya ang yumanig sa buong bansa nang matagpuan ang walang malay na katawan ni Zara Kayina Mahatnir. Ang 13 anyos na dalagita ay natuklasang nakahandusay sa loob ng isang madilim at maruming drainage malapit sa Girls' Dormitory Building ng Tunda Mustafa Islamic National Secondary School. Pangarap ni Zara na makapagtapos ng kanyang pag-aaral sa isang tanyag na paaralang Islamiko upang maiahon ang kanyang pamilya sa hirap. Ang kanyang ina na si Nuraida Lamat ay nagsumikap ng husto upang mapag-aral siya sa paaralang iyon kahit na ang layo ay umaabot sa 100 kilometro mula sa kanilang tahanan. Ngunit paano kung ang paaralan na itinuturing mong daan patungo sa iyong mga pangarap ay siya palang maging daan patungo sa iyong maagang libingan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang buhay ni Zara Kayina Mahatnir sa loob ng Tunda Mustafa Islamic National Secondary School ay nagsimula ng may puno ng pag-asa. Bilang nag-iisang anak, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-aaral. Ngunit lingid sa kaalaman ng kanyang ina, ang bawat araw ni Zara sa loob ng dormitoryo ay isang pakikibaka para sa kanyang kaligtasan. Sa loob ng mga dingding ng paaralang iyon, nabuo ang isang pangkat ng mga mapang-aping estudyante na naging banta sa buhay ng mga baguhan o juniors na gaya ni Zara. Ang bullying na nararanasan niya ay hindi lamang verbal kundi humantong sa pisikal at emosyonal na torture na unti-unting kumikitil sa kanyang pagkatao. Noong madaling araw ng Hulyo 16, 2025, sa oras na dapat ay para sa banal na panalangin na tahajjud, isang malagim na pangyayari ang naganap. Bandang 3:00 ng madaling araw, ang mga estudyante ay inutusang gumising, ngunit makalipas ang 1 oras, isang nakakakilabot na hiyaw ang bumasag sa katahimikan. Natagpuan ang duguang katawan ni Zara sa loob ng isang drainage pipe. Ang kanyang mga buto sa braso at binti ay baling-bali, ang kanyang mga internal na organo ay nagtamo ng matinding pinsala at ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa na hindi makukuha sa isang simpleng pagkahulog lamang. Ang drainage na ito ay may takip na mabigat, kaya paano napunta doon ang isang batang halos wala ng malay kung hindi siya sadyang inilagay ng ibang tao? Nang dalhin siya sa ospital, ang mga doktor ay hindi makapaniwala sa tindi ng kanyang tinamo. Si Zara ay nalagay sa komatose na kondisyon at kalaunan ay idineklarang brain dead. Ang kanyang utak ay hindi na nagpapadala ng signal sa kanyang katawan at tanging ang mga makina na lamang ang nagpapanatili ng kanyang hininga. Sa gitna ng matinding paghihinagpis, napilitan ang kanyang ina na si Nuraida Lamat na magdesisyon. Noong Hulyo 17, ipinatigil niya ang life machine ni Zara at sa sandaling iyon, ang hininga ng pangarap ay tuluyan ng pumanaw. Matapos ang pagkamatay ni Zara, mabilis na lumabas ang ulat ng pulisya. Ayon sa kanila, aksidente lamang ang nangyari at si Zara ay nahulog mula sa 2 palapag ng gusali. Pinalalabas din ng paaralan na posibleng nagpakamatay ang bata dahil sa pressure sa pag-aaral. Dahil sa bilis ng pangyayari at sa tradisyon, agad na inilibing si Zara ng walang sapat na autopsy. Ngunit ang puso ng isang ina ay hindi mapapakali kung alam niyang may mali sa kwento. Maraming saksi ang nagsasabi na bago ang insidente, may mga narinig silang kalabog at sigawan sa loob ng kwarto ni Zara, ngunit ang mga guro ay tila nagbubulag-bulagan. Habang hinuhugasan ni Nuraida ang katawan ni Zara para sa huling hantungan, nakita niya ang mga bakas ng kalupitan. Ang likod ng dalagita ay puno ng mahahabang pasa na tila pinalo ng mga matitigas na kahoy o bakal. Ang kanyang mga balikat ay may mga marka ng kurot at kagat na hindi maipapaliwanag ng isang pagkahulog. Noong Agosto 1, 2025, binasag ni Nuraida ang kanyang pananahimik.
Inilabas niya ang mga voice recordings ni Zara kung saan maririnig ang panginginig ng boses ng bata habang isinasalaysay ang pambubuli ng isang senior na may inisyal na KM. Ang banta sa kanya ay malinaw. Kapag hindi siya sumunod, dudugo siya sa kamay ng mga ito. Isang partikular na recording ang nagpakita na si Zara ay pinilit pang kumain ng mga bagay na hindi dapat kinakain bilang parusa sa hindi niya pagbibigay ng pera. Nadagdagan pa ang ebidensya nang matuklasan ang isang lihim na diary ni Zara na may habang 51 pahina. Sa bawat pahina, nakasulat ang petsa at oras ng bawat pananakit sa kanya. Nakasaad doon ang panghuhutot ng pera o extortion na ginagawa ni Kakwana, Kakdedeng at isang tinatawag nilang tomboy. Ang mga estudyanteng ito ay tila mga hari at reyna sa loob ng dormitoryo na kumukuha ng bawat sentimo ng allowance ni Zara. Ang mas nakakapagtaka, matapos ang insidente, ang mga batang ito ay biglaang inilipat ng kanilang mga magulang sa ibang paaralan. Lumabas ang mga ulat na ang mga batang ito ay mga anak ng mga maimpluwensyang opisyal o VIP children, kaya naman pinaghihinalaan ang isang conspiracy upang pagtakpan ang katotohanan. Sinasabing ang mga guro sa dormitoryo ay tumanggap ng suhol upang manahimik at huwag magbigay ng pahayag sa mga pulis. Ang kaso ay lalong naging mainit nang kumalat ang isang balita sa social media na nagsasabing bago itinapon si Zara sa drainage ay inilagay muna siya sa loob ng isang washing machine at pinaikot ito ng maraming beses. Ang balitang ito ay nagdulot ng malawakang galit sa buong Malaysia. Bagamat kalaunan ay napatunayang ang partikular na washing machine story ay isang fake news na ipinakalat ng isang guro na nagnanais lamang ng atensyon, ito ang nagsilbing mitya upang ang mga tao ay lumabas sa lansangan. Naging viral ang imahe ni Zara sa bawat sulok ng internet at ang bawat netizen ay naging isang online detective upang hanapin ang katotohanan. Ang sigaw na justice for Zara ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng Malaysia. Libo-libong tao ang nagprotesta at nanawagan sa gobyerno na huwag hayaang mabaon ang kaso dahil lamang sa impluwensya ng mga magulang ng mga suspek. Dahil sa tindi ng presyur mula sa publiko at sa mga ebidensyang inilabas ng ina ni Zara, napilitan ang Attorney General na iutos ang exhumation o ang muling paghuhukay sa bangkay ni Zara noong Agosto 6, 2025. Isang masusing autopsy ang isinagawa upang malaman ang tunay na sanhi ng kanyang mga bali at pasa. Dito na natuklasan ang mga pinsala sa kanyang baga at puso na dulot ng matinding paghampas, mga ebidensyang hindi makikita kung hindi muling sinuri ang kanyang labi. Dahil sa mga bagong natuklasan sa ikalawang autopsy, nagbago ang ihip ng hangin para sa mga otoridad na noong una ay tila nagpapatagal sa kaso. Ang mga forensic experts ay nakakita ng mga microfractures sa tadyang ng bata na tumama sa kanyang mahahalagang organo, isang malinaw na indikasyon na hindi lamang ito basta pagkahulog kundi isang brutal na pananakit gamit ang matinding puwersa. Ang mga detalyeng ito ay agad na kumalat sa mga balita at lalong nagpuyos ang damdamin ng mga mamamayan dahil napatunayan na may tangka talagang pagtakpan ang tunay na krimen sa pamamagitan ng pagmamadali sa unang ulat ng investigasyon. Kasabay ng mga pisikal na ebidensya, naging sentro rin ng atensyon ang digital footprint ng mga suspek na pilit na binubura ng kanilang mga pamilya. Isang grupo ng mga ethical hackers at online activists ang nagtulong-tulong upang makuha ang mga screenshot ng mga pag-uusap sa chat groups kung saan pinagtatawanan at pinaplano ang pananakit kay Zara ilang araw bago ang insidente. Ang mga pagbubunyag na ito sa social media ay nagsilbing matibay na pundasyon upang hindi na makawala ang mga suspek sa kamay ng batas at upang mapilitan ang mga opisyal ng paaralan na aminin ang kanilang pagkukulang sa pagbabantay sa kaligtasan ng mga estudyante sa loob ng dormitoryo. Ang muling paghuhukay sa labi ni Zara ay nagbukas ng bagong kabanata sa investigasyon.
Ang mga resulta ng pangalawang autopsy ay direktang sumalungat sa unang ulat ng aksidente. Natuklasan na ang mga pinsala sa katawan ni Zara ay hindi nakuha sa isang bagsak lamang kundi resulta ng paulit-ulit na blunt force trauma. Ibig sabihin, pinahirapan muna ang bata bago siya nawalan ng malay. Ang mga otoridad ay tumawag ng mahigit sa 165 na mga testigo kabilang ang mga guro na nagbulag-bulagan at mga estudyanteng nakakita sa pangyayari ngunit natatakot magsalita. Sa tulong ng digital forensics, nakuha rin ang mga deleted messages sa phones ng mga suspect kung saan pinag-uusapan nila kung paano nila itatago ang ginawa nila kay Zara. Noong Agosto 20, 2025, isang makasaysayang araw ang naganap sa Juvenile Court ng Malaysia. 5 babaeng estudyante na itinuturong utak ng pambubuli kay Zara ang opisyal na sinampahan ng mga kasong kriminal. Bagamati ang mga kaso sa kasalukuyan ay nakatutok sa bullying at physical abuse, hindi pa rin isinasantabi ang posibilidad ng pag-akyat nito sa murder habang lumalabas ang iba pang mga detalye. Ang mga pamilya ng mga suspek na dati ay tila hindi matitinag ay kailangan na ngayong humarap sa mata ng batas. Ang buong bansa ay nakatutok sa bawat pagdinig at ang mga paaralan ay nagsimula ng magpatupad ng mas mahigpit na mga pulisiya laban sa anumang anyo ng pang-aabuso. Para kay Nuraida Lamat, ang laban para sa kanyang anak ay hindi pa tapos. Sa kabila ng matinding pangungulila, pinili niyang maging boses ng mga biktima ng bullying. Ang kanyang bawat pahayag sa media ay puno ng pangaral sa mga magulang na laging pakinggan ang kanilang mga anak. Ang katarungan para kay Zara ay naging mitya ng pagbabago sa mga batas ng paaralan sa Malaysia. Ang Tunda Mustafa School ay isinailalim sa mahigpit na monitoring at ang sistema ng dormitoryo sa buong bansa ay nirebisa upang masigurong wala ng ibang bata ang daranas ng impyernong dinanas ni Zara. Nagtayo rin ang gobyerno ng isang hotline para sa mga estudyanteng nakakaranas ng bullying upang direkta silang makahingi ng tulong sa mga otoridad. Ang diary ni Zara ay hindi lamang naging ebidensya sa korte kundi naging simbolo ng katapangan ng isang batang pilit na pinatahimik. Ang bawat salitang isinulat niya doon ay naging hiyaw na hindi na muling mababaon sa limot. Ang peklat sa puso ng kanyang ina ay hinding-hindi na maghihilom, ngunit ang pagkamit ng unang hakbang sa hustisya ay nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim nilang kahapon. Ang kaso ni Zara Kayina Mahatnir ay mananatili sa kasaysayan bilang paalala na ang kapangyarihan at impluwensya ay walang laban sa lakas ng katotohanan at pagkakaisa ng mga tao. Ang kanyang kwento ay itinuturo na ngayon sa mga klase bilang isang babala laban sa karahasan. Ngayon, ang drainage kung saan natagpuan si Zara ay tinakpan na, ngunit ang kanyang kwento ay patuloy na nagpapaalala sa atin na ang bullying ay isang seryosong krimen. Ang bawat bata ay nararapat na mamuhay ng walang takot sa loob ng paaralan. Ang huling hininga ni Zara ay hindi nawalan ng saysay dahil ito ang naging daan upang mailigtas ang libo-libo pang mga estudyante mula sa kamay ng mga mapang api. Ang kanyang pangalan ay nakaukit na sa kasaysayan bilang ang batang nagpabago sa sistema ng edukasyon sa Malaysia. Ang laban na sinimulan ni Zara ay hindi dapat magtapos sa mga salita lamang, kundi sa mga konkretong kilos na magtitiyak na ang bawat bata ay ligtas mula sa mapanirang galamay ng pang-aapi. Ang pagtahimik sa harap ng bullying ay katumbas na rin ng pagpanig sa mapang-api, kaya naman obligasyon ng bawat guro, magulang at mag-aaral na maging boses ng mga pinatatahimik ng takot. Hindi sapat na tayo ay mahabag lamang. Kailangan nating baguhin ang kultura ng paaralan at komunidad upang maging isang kanlungan ng pagmamahalan at pagrespeto sa pagkakaiba ng bawat isa. Ang tunay na legacy ni Zara ay makikita sa bawat pagkakataon na may isang batang tumatayo para sa kanyang kapwa, sa bawat paaralang hindi kumukonsinti sa dahas, at sa bawat tahanang nagtuturo ng tunay na kahalagahan ng pagkatao. Sa ating pagkakaisa
unti-unti nating mabubuwag ang pader ng kawalang bahala at sisiguraduhin na ang katarungang ipinaglaban para sa kanya ay magsisilbing proteksyon para sa susunod pang mga henerasyon.